Sa isang makasaysayang hakbang sa patakarang panlipunan ng Pilipinas, ipinakilala ng gobyerno ang Universal Social Pension, VSA, na naglalayong magbigay ng kinakailangang tulong pinansyal sa mga senior citizen. Ang bagong inisyatibang ito ay nakakuha ng pansin, lalo na't ipinapangako nitong palawakin ang mga benepisyo sa mga senior citizen na hindi lamang mga indigent, na siyang matagal nang tumatanggap ng Social Pension for Indigent Senior Citizens, SPIS. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang mga senior citizens na tumutugon sa mga partikular na pamantayan ng kahirapan lamang ang tumatanggap ng 1,000 na buwanang pensyon. Gayunpaman, ang bagong batas, kapag naipatupad na, ay magbibigay ng mas inklusibong sistema ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng 500 na buwanang pensyon sa lahat ng senior citizens, anuman ang kanilang estado sa kita. Sa mga darating na taon, tataas ang halagang ito, at ang layunin ay maitugma ito sa halaga ng pensyon na kasalukuyang tinatanggap ng mga indigent seniors na 1,000 kada buwan. Ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng malaking epekto sa buhay ng milyon-milyong Filipino na matagal nang nahihirapan sa mga hamong pang-ekonomiya dulot ng pagtanda. Ang pagpapatupad ng Universal Social Pension, o USP, ay hindi lamang isang programang pinansyal na tulong, kundi isang patunay ng pagkilala ng gobyerno sa mga natatanging hamon na kinahaharap ng mga matatanda sa ating lipunan. Sa patuloy na paglago ng populasyon ng mga senior citizens sa bansa, kinikilala ng gobyerno na marami sa kanila ang walang sapat na ipon o suporta mula sa pamilya upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang gasto sa kalusugan, pabahay, pagkain, at transportasyon ay patuloy na tumataas sa mga nakaraang taon, habang ang marami sa mga matatandang Pilipino ay nananatili sa mga fixed na kita na madalas ay hindi sapat. Sa isang pambansang sistema ng pensyon na tradisyonal na itinalaga para lamang sa mga may mga partikular na kwalipikasyong kita, ang nakararami sa mga matatandang Filipino ay naiwanan ng walang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa pamilya o, mas masakit, sa mga gawaing kawanggawa. Ang pagpapakilala ng Universal Social Pension ay naglalayong wakasan ang siklong ito ng pag-asa sa iba, sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat senior citizen ay mayroong ilang anyo ng pinansyal na suporta. Ang pagbabagong ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagbabago sa mga patakaran ng kapakanan ng mga tao, na naglalayong magbigay ng mas pantay na mga benepisyo para sa lahat ng mamamayan, lalo na sa mga umabot na sa mga huling bahagi ng kanilang buhay. Ang katotohanang ang pensyon na ito ay hindi limitado sa kita o estado ng buhay ay isang malaking tagumpay para sa mga taong naglaan ng kanilang buhay sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, at pagsuporta sa ekonomiya ng bansa sa maraming paraan. Kung ang isang tao ay nagtrabaho sa formal na sektor, nagpatakbo ng isang maliit na negosyo, o namuhay sa isang simpleng buhay sa kanayunan, lahat ng senior citizen ay may karapatan ng tumanggap ng bagong benepisyo sa pensyon. Ang desisyon ng gobyerno na palawakin ang programang ito para sa lahat ng senior citizen ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat miyembro ng lipunan, lalo na sa mga nagbigay na ng marami sa buong buhay nila. Sa kasalukuyan, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens, o SPIS, ay isang inisyatibang gobyerno na naglalayong tulungan ang mga mahihirap na senior citizen na wala ng pensyon mula sa mga pribadong kumpanya o ahensya ng gobyerno. Inilunsad ang inisyatibang ito upang mabawasan ang mga paghihirap na nararanasan ng mga senior na hindi sakop ng ibang uri ng Social Security. Gayunpaman, sa kabila ng magandang layunin nito, may mga limitasyon ang programang ito. Isa na rito ang pagiging mahigpit ng mga pamantayan ng kwalipikasyon, kaya't marami sa mga senior citizen na hindi itinuturing na indigent ay hindi nakikinabang sa programang ito. Bukod pa dito, ang 1,000 na buwanang tulong, bagaman nakakatulong, ay kadalasang hindi sapat upang matugunan ang aktwal na mga gastusin ng mga senior citizen, lalo na sa mga urban na lugar kung saan mas mataas ang halaga ng pamumuhay. Dahil dito, ang maraming senior ay napipilitang umasa sa kanilang mga miyembro ng pamilya o sa iba pang anyo ng tulong mula sa ibang tao upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang bagong Universal Social Pension Bill, na ipinakilala sa Philippine House of Representatives, ay naglalayong tugunan ang mga pagkukulang na ito. Ayon sa panukalang batas, kapag ito ay naipatupad, lahat ng senior citizen na may edad 60 pataas ay magiging kwalipikado para sa bagong pensyon, magsisimula sa 500 kada buwan. Bagaman ang halagang ito ay hindi pa katumbas ng 1,000 na ibinibigay sa mga indigent seniors, ito ay isang malaking hakbang patungo sa mas pantay-pantay na benepisyo.
Ang layunin ng programang ito ay unti-unting itaas ang halagang ito upang maitugma sa kasalukuyang pensyon na ibinibigay sa mga indigent seniors, upang matiyak na lahat ng senior citizen ay may makatarungang buwanang pensyon. Ayon sa panukala, ang mga pagtaas ng halaga ay mangyayari sa loob ng 5 taon na may layuning pagpantayin ang pensyon para sa lahat ng senior citizen, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Mahalagang tandaan na ang inisyatibang ito ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na tulong, ito rin ay tungkol sa pagbibigay dangal sa mga nakatatanda. Marami sa mga senior citizen ng bansa ay dumaan sa mahihirap na panahon mula sa mga pampulitikang kaguluhan hanggang sa mga hamon pang-ekonomiya at nagbigay ng malaki sa pag-unlad ng bansa. Sa isang bansa kung saan malakas ang ugnayan ng pamilya, inaasahan na ang mga nakababatang henerasyon ang mag-aalaga sa kanilang mga matatandang kamag-anak. Ngunit ang katotohanan ay marami sa mga pamilya, lalo na sa mga nasa mababang antas ng kita, ang nahihirapang magbigay ng sapat na suporta para sa kanilang mga nakatatandang miyembro. Sa pagpapakilala ng Universal Social Pension, ang gobyerno ay tumutulong upang matiyak na walang senior citizen ang maiiwan, anuman ang kapasidad ng kanilang pamilya na magbigay ng tulong pinansyal. Ang push para sa Universal Social Pension ay sinusuportahan ng iba't ibang mga grupong nagtatanggol sa karapatan ng mga senior citizen, kabilang na ang mga samahan ng mga matatanda, na matagal nang nanawagan ng mas magandang pinansyal na suporta para sa mga nakatatanda. Itinuturo ng mga grupong ito ang pagiging mahina ng mga senior citizen, lalo na sa isang bansa kung saan ang populasyon ng mga matatanda ay patuloy na lumalaki. Habang tumatagal ang buhay ng mga tao, ang mga matatanda ay nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa mga naunang henerasyon, ngunit marami sa kanila ay nahaharap sa pinansyal na insekuridad. Ang pagpapakilala ng Universal Social Pension ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang upang tugunan ang mga alalahaning ito at matiyak na ang mga senior citizens ay magkakaroon ng mas maginhawang kalidad ng buhay. Bagaman may malawak na suporta para sa panukalang batas, may mga hadlang pa rin kailangang malampasan bago maging ganap na realidad ang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas. Habang naaprubahan na ang panukala sa House of Representatives, nananatili pa itong nakapending sa Senado. Dapat maipasa ito ng Senado upang maging ganap itong batas na pirmado ng Pangulo. Ang mga taga-suporta ng panukala ay nagpupumilit na mapabilis ang aksyon sa Senado dahil ang ika-19 na Kongreso ay magtatapos sa Hunyo 2025. Kung hindi ito maipasa bago magtapos ang Kongreso, kailangan pang muling i-reintroduce ang panukala sa susunod na Kongreso na maaaring magpabagal sa implementasyon nito. Ang Department of Budget and Management, DEL, ay gumawa na ng mga hakbang upang maghanda para sa posibleng pagpapalawak ng Universal Social Pension sa pamamagitan ng paglalaan ng malaking bahagi ng pambansang budget para sa programang ito. Noong 2024, naglaan ang IE ng 49.807 bilyon para sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program na sumasaklaw sa mahigit 4 na milyong senior citizen sa buong bansa. Ang pagtaas na ito sa budget ay nagpapakita ng pangako ng gobyerno na suportahan ang populasyon ng mga matatanda at magsisilbing pundasyon para sa mas malawak na implementasyon ng Universal